Masayang naglalaro ang mga bata sa Takahara Academy, samantala napansin ni Tokyo na tulala na naman si Mimihime sa bubong. Hinulaan ni Mimihime na meron silang pagsusulit ngayon, at pagpasok ay nagkaroon nga sila ng pagsusulit na ikinagulat ng mga kaklase. Samantala sa labas ay nagdodrawing si Kona ng mga kathang isip niya habang kasama si Kuko na natutuwa dito. Napansin ni Tokyo na nagkaroon ng panibagong tanong kung saan tinatanong siya nito kung gusto niyang magpunta sa labas ng academy. Sa future naman ay naglalakbay ang dalawang bata sa maluwag pero abandonado ng mundo. Nais ni Maru na magpunta sa lugar na tinatawag na Heaven at nagsisilbing bodyguard niya naman si Kiruko. Habang naglalakbay sila ay pinapasok nila ang mga bahay para maghanap ng mga gamit at pagkain. Natuwa si Kiriko nang makakita ng toilet dahil matagal na panahon na siyang hindi nakakaupo sa ganito. Tapos pag-akyat nila sa itaas ay nakita ang dalawang bangkay na tila ba namatay dahil sa walang makain. Dito sila maghahapunan ngayon kaya nagluto si Kiruko, subalit pangit ang lasa ng hinalo niyang gulay. At kinagabihan ay sinabi ni Kiruko na sana ay mahanap niya rin ang mga taong hinahanap niya habang hinahatid si Maru sa Heaven. Sa kalaliman ng gabi ay may isang nilalang ang lumabas na tila ba naghahanap ng makakain. Kinabukasan ay naglakbay kagad ang dalawa, sinubukan nilang maghanap ng mga tao para magtanong ngunit wala talaga silang makita. Ngunit kalaunan ay nakita sila ng mga bandido na nais kunin ang mga gamit nila. Nang ilabas ni Kiruko ang baril ay nag-alisa ng mga ito, ngunit napansin ng isa na parang peke ang baril kaya nagbalikan sila. Agad na umakyat ng bakod si Kiruko habang ipinakita naman ni Maru ang husay sa pakikipaglaban sa mga bandido. Tapos gamit ang laser gun ay tinunaw ni Kiruko ang poste na siyang natumba kaya natakot ang mga bandido sa kanila. Nagpunta sila sa kuta ng mga bandido, kung saan nakakita si Kiruko ng generator kaya pinilit niyang makapag-charge ng battery dito. Nalaman din nila sa isang bandido na may lugar palang tinatawag na Tomato Heaven na maaaring may kinalaman sa lugar na hinahanap nila. Nang matapos mag-charge ang battery ay nalaman ng mga bandido na baterya pala ito ng baril ni Kiriko kaya nagalit sila dahil kanina pa sila natatakot dito ngunit wala palang baterya. At dahil full charge na ito ulit may 4 na beses na daw itong magagamit pero giit ni Maru na minsan ay hindi ito gumagana. Sa nakaraan ay naghahanap naman ng kalaro si Toka ngunit dahil malakas ang pangangatawan ng lalaki ay ayaw sa kanya makipaglaro ng mga kaklase kaya tumalon ito sa gusali para magpunta kay Kona. Samantala sinabi ni Mimihime kay Tokyo na meron pang malawak na mundo sa labas ng academy. Kinagabihan ay hindi pa rin mawala sa isip ni Tokyo ang nalaman kaya hindi siya makatulog. Kaya lumabas siya at nakita ng pinuno, kaya tinanong niya ito tungkol sa mundo sa labas. Back to present timeline mga lodi ay patuloy ang paghahanap ng dalawa kung nasaan ba ang Heaven, kaya sa sobrang pagod ay napaupo na lang si Kiruko, ngunit nais naman ni Maru na maghanap muna ng ligtas na lugar. Nakakita sila ng bahay panuluyan kung saan nagrente sila ng kwarto. Tapos tinanong kung kilala ng babae ang hinahanap ni Kiruko pero bigo ulit siya. Dito ay nagkaroon ng tsansa ang dalawa na makapag-relax. Nang mapansin ni Kiruko ang lagayan ng baril. Kaya sinabi ng babae na may gumagala daw na halimaw doon tuwing gabi. Sinabi ng dalawa na kaya daw nilang patayin ang halimaw pero parang pinoprotektahan pa ito ng babae. Sabay-sabay silang naghapunan nang pagsabihan sila ng babae na mga bata pa raw sila para magsama. Pero giit ni Kiruko na bodyguard lang siya ni Maru at pagkatapos niya itong may hatid sa Heaven ay maghihiwalay din sila ng landas. Tapos pagsapit ng gabi ay nakaramdam sila ng labis na pagkaantok na tila ba may nilagay sa pagkain nila. Habang ang babae naman ay naghahanda ng baril nito, saka dumating ang man-eater na kinatatakutan ng mga tao. Balik tayo sa past mga lodi kung saan sinabi ng pinuno ang katotohanan sa mundo sa labas na may gumagalang mga halimaw. Ikinwento ito ni Tokyo sa kaibigang may sakit na si Taraw. Nang makaramdam ito ng sakit kaya umuwi. Tapos nakita ni Tokyo ang dalawa pang kaklaseng naglalampungan sa gubat. Saka pinakita ni Kuko ang drawing ni Kona na binigay daw sa kanya, pero kinukuha ito ni Tokyo dahil nagseselos siya. Saka tinulak niya rin si Mimihime dahil sa selos dahil gustong-gusto pala ni Tokyo ang mga drawing ni Kona na dinidikit niya pa sa pader. Samantala si Shiro ay nagulat ng padalhan ng hubad na larawan ni Mimihime. Sa present naman ay napansin ni Kiruko na may man-eater sa labas kaya dali-dali nila itong hinanap at nakita din nila sa labas ang babae na may dalang baril. Nakainkwentro nila ang man-eater na nalamang gumagamit pala ng letigo na agad silang sinugod pero nakaiwas sila. Tapos nasunog ito dahil sa pagsabog ng kotse kaya naman nagplano ang dalawa ng gagawin pero nasa likod na pala nila ang man-eater. At nang makatakas sila ay pinahabol ito ni Maru, saka naman babarili ni Kiruko pero pinigilan siya ng babae dahil nagsanib daw ang anak niya at ang man-eater. Pero giit ni Kiruko na kinain lang daw ng halimaw ang anak niya. Mapapansin naman na tila totoo ang sinasabi ng babae dahil hindi siya nito pinapatay kaya aalis na lang daw sila Kiruko. Pero sa isang iglap ay pinaslang nito ang babae sa kakinain. Ngunit nakita naman ni Kiruko kung paano ito umatake kaya nalaman nila kung paano ito patayin.
Kaya kumpiyansa nang sumugod si Maru sa man-eater at hindi siya nito matamaan. Tapos nang mahawakan ng halimaw ay ginamit ang kakayahan para mahanap ang life source at mapatay ito. Kinabukasan ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay nang dumaan sila sa lugar na lubog sa baha. Tapos nang maisip nilang baka may halimaw sa tubig ay binilisan ng dalawa ang pagsagwan. Sa past naman mga lodi ay nagiging curious na si Tokyo kung anong itsura ng mundo sa labas. Sa labas ay ginamit ni Taka ang dalawang robot para makaakyat sa tore, pero nalobat ito kaya nahulog siya pero hindi siya namatay, habang nag-nosebleed naman si Shiro dahil niyakap ni Mimihimi. Sa present naman ay nakarating na sa lupa ang dalawang bata. Sinabi ni Maru na kailangan niya daw mahanap ang kambal niya para injeksyonan ng drugs, dahil ayon daw kay Mikura ay ito ang makakabuti. Naalala ni Kiruko noong namatay si Mikura dahil sa isang sakit, pero binigay lang nito ang baril at wala nang sinabi tungkol kay Maru. Nakita sila ng mga magsasaka kaya naman inimbita sila sa kanilang munting nayon kung saan sinusubukan daw nila na muling magsimula ng panibagong sibilisasyon. Napansin nilang mabait naman ang mga tao sa nayon dahil binigyan pa sila ng libreng hapunan. Nang makilala si Kiruko ng isang lalaki dahil dati palang nangangarera ng cart ang babae. Nakita din nila ang logo ng box na pareho ng sa baril, at ayon sa lalaki ay galing daw ito sa Tokyo. Kaya nagpa siya ang dalawa na magpunta sa Tokyo. Kaya agad silang sumakay sa barko, ngunit bigla namang nagtapat si Maru na may gusto daw siya kay Kiruko, kaya naman binalak niya itong palakpakin, pero kalaunan ay humingi din ng tawad. Sinabi naman ng dalaga na dati daw siyang lalaki na napunta sa katawan ng ate niya dahil ang tunay niyang pangalan ay Haruki. 5 taon na ang nakalipas ay isa sa mga sikat na karerista ng kart ang tunay na Kiruko na ate ni Haruki. Nagsimula ang karera at makikita na isang magaling na driver si Kiruko dahil natatalo niya ang mga lalaking kalaban. Samantala si Haruki naman ay may hinahabol na masasamang tao ngunit siya ang nabugbog. At dahil nakita ni Haruki ang mukha nila ay kailangan nilang patayin ang bata nang dumating si Robin para iligtas siya. Napag-alaman na nimemeke pala ng tiket ang dalawang lalaki, kaya sumugod ito hawak ang patalim subalit wala silang binatbat sa galing ni Robin. Tapos tinuruan nito si Haruki na wag daw titingin sa mata kung may kaharap na kalaban sa halip ay mag-focus sa paa at sa kwelyo. Pag-uwi ay nadatna nila ang masarap na pagkain, tapos natutuwa pa si Haruki dahil binigay sa kanya ni Robin ang jacket nito. Pag-uwi ni Kiruko kasama ang doktor ay sinabi niyang na-disqualified daw siya sa karera dahil nahulog siya sa sasakyan. Na siyang ipinag-alala ni Haruki pero nasa maayos na kalagayan naman daw ang ate niya, dagdag pa ng doktor. At dahil may bagong flash daw ang camera ay nag-picture muna sila Kiruko at si Doc bago ito pumasok. Binalaan naman siya ng kaibigan na layuan daw nila ng ate niya ang doktor dahil sa balita mula kay Robin na gumagawa ang doktor ng eksperimento kung saan ikinakabit nito ang mga man-eater sa katawan ng tao. Nang matutulog daw sila ay nilalamig daw si Kiruko, kaya kahit matanda na sila ay nais nitong tumabi sa kapatid nang mapansin nila si Robin sa bintana, dahil meron daw silang nakitang halimaw pero sinabihan niya ang magkapatid na huwag makialam. Pero lumabas pa rin si Haruki na dala ang improvised na pana dahil gusto niya daw na tulungan si Robin. Kinabukasan ay nagsasanay si Haruki sa paggamit nito. Dahil bagamat napatay niya ang halimaw ay nagalit pa rin si Robin sa kanya dahil mapanganib daw. Pero naiintindihan naman ito ni Haruki dahil sa nakaraan ay may kapatid daw si Robin na napatay ng man-eater. Saka naalala ng bata na ngayon pala ay may laban ulit ang ate niya kaya nagtanong ng oras sa batang maraming relo tapos agad na umalis. Pagdating ni Haruki ay saktong magsisimula pa lang ang karera nang may mapansin siya sa malayo. Pagtingin na isang man-eater ang naghihintay malapit sa finish line kaya nais niyang patigilin ang karera pero nagsimula na ito. Kaya naman tumakbo si Haruki papunta sa halimaw para patayin ito bago pa nito madisgrasya ang mga karerista. Pagdating ay agad siyang naghanda at pinalakas ang loob, samantalang maganda ang pinapakita ng ate niya sa karera. Nang makita ni Haruki ang halimaw ay agad niya itong binaril pero walang epekto sa malaki at balat kalabaw na man-eater. Samantala nagawa ng manguna ng ate niya sa karera, nang maglabas siya ng patalim para kalabanin ito subalit hinigop nito ang mga kamay niya at hindi siya makaalis. Nakarating na sa tunnel ang ate niya nang mapansin niya ang man-eater kaya naman sinabihan niya ang iba pa na sabihin ito sa headquarters. Subalit nakita ni Kiruko ang nakababatang kapatid kaya walang pag-aalinlangan niyang binangga ito gamit ang cart. Sa kapilit na binabawi si Haruki na tagumpay niya namang nakuha, subalit nagulantang sa nakita dahil ang kapatid ay putol na ang katawan. Wala siyang nagawa kundi ang umiyak nang magising si Haruki, at ang ate niyang umiiyak ang pinakahuling nakita bago nawala ng malay. Dito ay nag-flashback kay Haruki ang buhay niya kung saan kasama niya ang pinakamamahal niyang ate saan man magpunta dahil ulila na sila, habang sinusubukan pa siyang gamutin ng doktor sa laboratorio nito. Tapos na naginip siya na naglalakad palayo ang ate niya tapos hindi siya makaalis. Nang magising siya ay iba ang pakiramdam, subalit lumabas siya at magtatanong sana sa tao pero nagulat nang marinig ang boses ng ate niya.
At pagtingin sa salamin ay nakitang napunta siya sa katawan ng ate niya kaya siya nagpanik at tinurukan ng pampatulog. Paggising niya iniisip ng mga nurse na trauma lang ang nangyayari sa kanya, pero pinagpilitan niya ang katotohanan na siya si Haruki kaya nais niyang makausap ang doktor. Pero umalis na daw ang doktor pagkatapos silang gamutin, dagdag pa ng nurse na hindi daw nakaligtas si Haruki. Napakaraming mga katanungan ang pumapasok sa isip ni Haruki dahil sa mga kakaibang pangyayari, kaya paglipas ng 4 na buwan mula nang makagalaw na siya ay nais niyang puntahan ang doktor at magkaroon ng mga kasagutan. Una niyang hinanap si Robin, pero nawawala din daw ito sabi ng isang lalaki at pinaghihinalaan niyang patay na, dahil nagkaroon daw ng mga pandurukot na karaang taon habang nagpapagaling siya. Nagbalik si Haruki sa bahay nila subalit wala ng tao, nang malaman sa lalaki na umalis na daw ang mga ito dahil sa sunod-sunod na kamalasang nangyari. Kaya wala siyang nagawa kundi ang magmukmok sa higaan. Tapos naisip niyang buhay pa si Robin, at ang doktor lang ang makakasagot sa mga katanungan niya kaya nagpasya siyang hanapin ang dalawa. Naglakbay siya at namuhay ng mag-isa, at paglipas ng ilang taon ay nakilala niya si Maru sa bayan ng Nakano. Subalit sa kabila nito ay nagugustuhan pa rin ni Maru si Kiruko dahil maganda ito, kaya nagseselos siya kay Robin na laging bukang bibig ni Kiruko. Bigla namang sumigaw ang isang lalaki dahil nakakita daw siya ng man-eater, napansin nilang basa ang bintana nang makita ang isang isda na may mga kamay tulad ng drawing ni Kona. Nag-enjoy ka ba? Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod na part saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.